kamusta na yung 15.89 trillion na utang, ubos na ba? Totoo nga, sinasabi ni VP Sara na sisimutin at lilimasin ni Martin Romualdez at ni Marcos ang kaban at resources ng Pilipinas. Nakakagigil na tong administrasyon na to, mga lodi. Yung pag-aari po ng gobyerno, ibinibenta po nitong administrasyon na to. Ang tanong, sa inyo ba yan, Marcos Jr., para ibenta ninyo? Hindi nga ginawa ni Tatay Duterte na magbenta ng ari-arian ng gobyerno. Tapos sa administrasyon mo, na sinasabi mong maunlad ang ating administrasyon sa Bongbong Marcos admin na to, bagong Pilipinas, bago muka, pero nagbebenta kayo ng asset ng gobyerno. Tapos, kinuha pa nila yung pera ng PhilHealth, SSS, GSIS, Maharlika Funds, at kung ano-ano pong pondo ng ating bansa. So, saan napupunta itong mga perang ito? Tapos, magbebenta pa kayo ng mga asset ng gobyerno para ipang-boost sa pagkakakitaan itong bansang ito? Yo, what's up mga lods? It's Miguel Pep TV. Welcome back po sa ating channel. Sigurado pong maraming magagalit dito po sa ibabahagi kong balita about po dito sa di umanong pagbebenta daw po ng mga government asset including land to boost our revenue. Yan po ang ating ibabahagi sa inyo. Mukhang papalubog na po ang ating bansa dahil po sa pamumuno ni Bongbong Marcos Jr. at nitong pinsan niyang si Martin Romualdez. Eto po't ipapakita ko po sa inyo ha. Sabi po kasi sa Mindabots, kamusta na yung 15.89 trillion na utang, ubos na ba? At kung makikita nyo pa dito sa comment section, ang komento mga lodi, ang lupit. Totoo nga, sinasabi ni VP Sara na sisimutin at lilimasin ni Martin Romualdez at ni Marcos ang kaban at resources ng Pilipinas. Ganito na po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Sabi nga po dito, DOF to auction of small government asset including the land to boost revenue. January 22, 2025, 3:42 PM. Sabi po dito, Filipinos both at home and abroad could soon acquire government properties as small as 200 square meters lot as a guideline for privatization are set to publish, allowing anyone interested to submit purchase offers. Speaking to reporters, Department of Finance, DOF Secretary Ralph Recto announced that the government will soon provide the list of possible assets available for public auction. Anak ng tinapay naman, talaga nakakagigil na tong administrasyon na to mga lodi. Yung pag-aari po ng gobyerno, ibinibenta po nitong administrasyon na to. Para saan po pala yung mga pinag-uutang ninyo? Para saan po pala yung pinapasa ninyong budget kung magbebenta rin lang naman pala kayo ng ari-arian ng gobyerno? Ang tanong, sa inyo ba yan, Marcos Jr., para ibenta ninyo? Hindi ba kayo kinikilabutan sa mga pinagagagawa ninyo? Hindi nga ginawa ni Tatay Duterte na magbenta ng ari-arian ng gobyerno. Tapos sa administrasyon mo, na sinasabi mong maunlad ang ating administrasyon sa Bongbong Marcos admin na to, bagong Pilipinas, bago muka, pero nagbebenta kayo ng asset ng gobyerno? Anak ng tinapay. Ito mga lodi ang pinakamasakit dyan ha. Ang taas po ng inutang nila para po sa budget ngayong 2025. Tapos, kinuha pa nila yung pera ng PhilHealth, SSS, GSIS, Maharlika Funds, at kung ano-ano pong pondo ng ating bansa. So, saan napupunta itong mga perang ito? Tapos, magbebenta pa kayo ng mga asset ng gobyerno para ipang-boost sa pagkakakitaan itong bansang ito? Anak ng tinapay, nalilito na po talaga kami, Bongbong Marcos Jr., kung anong ginagawa mo sa inyong administrasyon. Eto ba yung ipangtatapal mo dun sa binuking ni Tatay Duterte na mga blankong pahina na ginawa ninyo dyan po sa pag-aproba ng national budget para sa 2025? Dahil nga dito mga lodi, binuko po siya o nilaglag ni Raul Manuel na meron nga ganun mga idol. Inihayag niya dito na nagulat din po siya sa nangyari. Ito po mga lodi, panoorin po natin sa balita ng GMA. Isa pang kongresista ang nagpakita sa GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget na may mga blanco. Una niya, hindi nabusisi ng maayos ang niratipikahang dokumento dahil kulang sa oras. Pero mga senador na pumirma riyan, itinanggi na may mga blanco sa ipinasa nilang budget. Siyempre mga tatangging merong blanco dyan, yung mga pumirma. Maiipit sila dyan mga lodi. So eto, pakinggan nyo. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sasabihin nyo, nagsisinungaling si Tatay Duterte, BBM.
Oo, ngayon, lumabas ang katotohanan. Medyo naiipit nga kayo dito. Paano nyo mai-explain sa taong bayan na hindi nagsasabi ng totoo si Tatay Duterte, mismo yung makalaban sa pamilya Duterte, ang nagsiwalat nito? Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanco ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito'y sinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang 1 linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa 1 oras bago ito'y sinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Grabe, wala pang 1 oras mga lodi. Ang lupit. Yung ba yung sinasabi nyong binusisi ninyong mabuti ang pagpapasya ng national budget para sa 2025? Wala pang 1 oras, minadali ninyo. Kaya pala puro banat kayo kay Tatay Duterte at kay BP Sara Duterte para hindi mapuna kung ano po ginagawa ninyo dyan sa loob ng Kongreso, ng Senado para lang malusot ito. Tapos yung iba nagde-deny na. Sobrang gipit ng oras talaga para mabusisi yan. Parang may end din, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Saka, bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks? So, dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot, ang mga bahagi ng BICAM, tsaka yung Pangulo. Bukang hindi po nila nalagyan to si Raul Manuel. Kaya hindi natikom yung bibig, mga lodi. Kaya hindi sumang-ayon sa kanila itong isang congressman ng Makabayan Bloc dahil po hindi yata nagkaroon ng pagkakaunawaan. Yan lang naman ay sa tingin ko. At dito nga mga lodi, no, todo deny po si Senator Amy dito. Pati mismong kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa BICAM report dahil blankong papel daw ito. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Kung hindi po lang magkaroon ng dayaan ngayong 2025 election, sigurado ako mga lodi, laglag to si Senator Amy dahil sa ginagawa niyang pagtatakip dito po sa kanyang kapatid. Ang nakikita akong dahilan dito mga lodi, no, hindi po talaga alam ni PBBM kung anong nangyayari o kalakaran dyan po sa loob ng kanyang administrasyon. Dahil po si Speaker Martin Romualdez kumikilos din po mag-isa. Wala pong abiso niya. Sinubukan ng media na kunan ng bagong komento kanina si Senator Amy pero tumakbo ito. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian at Joel Villanueva na miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report, walang blanko sa naturang dokumento. Ano yun? Inedit nila. So, nung pinirmahan na nitong dalawang senador na to, binago na naman at hindi na nila alam kung ano yung binago doon. Ganun ba yun? Hindi nila alam eh. Ang pagkakaalam doon lang, meron daw po, kompleto daw po, wala daw pong blanko. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse eh. Yun ang tinitignan namin parati. Wala akong nakita na blanco. Wala akong nakitang blanco whatsoever. Ayaw naman magkomento ni Senate President Cheese Escudero at Senate Finance Committee Chair Grace Poe. Sa Kamara naman, wala pa rin komento sina Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico. Paano magkokomento yan? Sila ang dapat na una mag-e-explain ng sinasabi nilang paratang ni Tatay Duterte na may mga blankong ang pahina doon sa pinapasa nila na National Budget 2025. O diba? Ang lupit nyo talaga, Martin Romualdez, Zaldico, BBM. Ang galing nyo. Ang galing ng administrasyon ng bagong Pilipinas, bagong muka. Ngayon mga lodi, mukhang alam nyo na kung bakit po nila ibebenta yung asset ng gobyerno. Ang pinalalabas pa nila para daw po mag-boost ng revenue. Hindi. Para po, iabono ito sa mga nawawalang pera kapag na-question po sila mga idol kung saan po napunta yung inutang, yung kinuhang pera sa PhilHealth, SSS, JSIS, Maharlika Funds, kung saan po nila dinalayan dahil wala naman po magandang proyekto ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Puro ayuda. Paano nyo maliliquidate ng maayos yung pinamigay nyong pera dahil nga madali itong maibulsa pag ayuda ang pinag-uusapan mga lodi. Yan lang ang sa tingin ko. Or kaya nila gagawin to dahil ubos na po ang pondo nila para siraan si BP Sara Duterte, kailangan nila na mag-replenish. Tama ba?
Dahil dito sa administrasyon na to, wala po silang ibang focus kundi banatan si Tatay Duterte, banatan si VP Sara Duterte at ang Davao City. Wala nga kayong ginawang maganda dito sa Davao City, taas na napupunta yung pondo ng bayan. Ang Davao City po ay nagsusumikap na maitaguyod itong lugar namin na hindi po kailangan ng request para po dyan sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. At eto lang pinagtataka ko dyan ha. Total, sinasabi po nila mga Lodi na galit daw po sila sa korupsyon. Kung ayaw nyo sa korap, bakit nyo pinoprotestan itong pini-impose na death penalty for corruption? Sabi po dito mga Lodi, La Union Representative Paulo Ortega on January 22 comment on the bill filed by Zamboanga Representative Kimmer Adan Olaso which would impose the death penalty by firing squad for those found guilty by the Sandigan Bayan of corruption, plunder, graft, and malversation. Ortega said he was not in favor of the bill because it would still fear and fail to resolve the issue of corruption in the country, ha? Dahil siguro takot kayo. Ito po yung sabi niya, oh. Also as a member of the Quad, alam naman po natin na sobrang importante na ma-uphold yung human rights for yung injustices na alam natin. Pero lahat naman po ng tao ay may karapatan po mabuhay. Para sa akin, walang karapatang mabuhay ang mga taong korap at makasarili. Kaya, kung hindi kayo korap na isang opisyal ng gobyerno, bakit kayo matatakot dito sa bill na ipinapapasa ni Zamboanga Representative Kimmer Adan Olaso na death penalty o firing squad para sa mga kagayang korap nitong administrasyon na to? Kung totoong wala kayong bahid ng korupsyon sa katawan ninyo, bakit kayo natatakot? Kung totoong wala kayong ginagawang masama, di ba? Yan lang naman talaga ang logic dyan eh. Dahil kung malinis tong gobyerno na to, mga idol, hindi nyo pipigilan yung bill na iyan. Walang dahilan para matakot kayo kung malinis talaga kayo. Diba? Yan lang po muna mga idol. Tanong ko lang po sa inyo kung sang-ayon po ba kayo sa hakbang na ginawa po ng administrasyon ni Bongbong Marcos na magbenta po ng government asset. Hanggang dito lang po muna. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin ang malakas.